plans to prosper you and not to harm you. No, nainindot nga plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pero daghan tag giagian sa tong kinabuhi. Usay makaingon tag walay plano ang Ginoo sa tuwa. No, pwedeng naa ka karon dire, naka-join ka sa Bible study karon, durog ka. Pwedeng no, murabag ka ng kitagaan na kag sign nga you are in warning. No, na kay sign sa cellphone pa, nagpula-pula na. Pero gibaliwala na to. No. Kailangan nimo muduol karon sa Ginoo with a humble heart. Nga kana bang sa panahong muduol ta bago ta moampo ron, bago ta magsugod. Nga muduol ta sa Ginoo murag inani ba? Kana bang desperate? Kana bang naka sa punto sa imong kinabuhi ka nang kailangan ti ka kay Ginoo. Murag ka ng tao nga gutom kaayo. Murag ka ng homeless mao nang gusto sa Ginoo. Mao na gusto sa Ginoo kanang mahimo ka murag homeless nang hinanglan og kanang pagkaon, kanang as in gutom yun. Lahi man gud nang kanang kita ninyo mga taong homeless na magpakaluoy jud. Desperate sila mga itabang. Og ipakita nila silang kaugalingon ang ilang mga sanina, ang ilang suot nga ipakita nila silang kaugalingon, Lord, that I need help. Kailangan ti sa akong kinabuhi. Lord, na sa una ako lang gikuan. Amin ako kaya na ako mabuhi wala ka. Pero nagkamali di ko Ginoo. Di makampo ta. Ay dukoy yung ulo. Yung mata. Asa mga karon. Father in heaven, thank you for this night. Lord, I declare this night is an unusual, powerful night, miracle. Buhay Ginoo. Na something mabago. Pinagis yung pulok o namin ma-realize Ginoo. Lord, maybe pabalik-balik pa namong topic. Namong topic Ginoo. Nahimo siya unusual Ginoo, pero I believe na kaya gapon mangusap sa imong pulong Ginoo kay ang imong pulong magwala na lang ang diring kalibutan, magguba ning kalibutan, maggunaw ning kalibutan. Ang imong pulong Ginoo magpabilin. Lord, salamat sa imong pulong. Ang imong pulong dili lamang siya kada nagdugag og information, kun dili transformation sa among kinabuhi. Nga mohatag og kadasig. Kay daghan mi giagian Ginoo. Sama sa mga motor, sama sa mga kotse. The more layo ang biyahe, the more dugay ang biyahe. The more ang oil sa sulod, kailangan niya siya og i-change oil. Na itom na siya Ginoo. Pwede among kasing-kasing Ginoo. Ligon mi usang adlaw. Naabot sa punto Ginoo, bigla na mi naluya. Lord, sign to siya nga naay magipang-agian nga bugat. Lord, salamat kay Ginoo. Kitagaan mi nimo wisdom. Na every time nga ang makina murugwa na kusog. Purog lahi na jud ang tinaganan. Kami ang driver, kami mismo nakabalo mi Ginoo unsay daot sa akong kinabuhi. Wala man nakita sa lain tao. Wala man nakita sa lain tao Ginoo nga nag-struggle mi. Pero Ginoo, kami mismo kabalo mi Ginoo. Na na-empty sa mong kinabuhi. Na ay missing, na ay lacking sa mong kinabuhi. Na ikaw ra makasubal Ginoo. Ang nakita sa tao, okay mi. Pero kami Ginoo, kung kami ang sama kung kami ang tag-iya sa motor, ang panglantaw sa tao, gadagan ang motor. Pero ako Ginoo, habang gidrive na ko akong motor, nakakabalo ko na diferensya, na nadaot sa sulod. Na mga butang nga dili na normal hitabo sa akong motor. Pero kung lantawon sa lain tao, gadagan gyapon Ginoo, nag-function gyapon. Pero sa sulod Ginoo, na something nga naguba na, nga wala na repair. Lord, we come before you. Pasaylo ami Ginoo sa mga sala, sa pulong, sa buhat, sa mga maling desisyon, sa mga maling emosyon, maling priority. Lord, sa prioritization mi Ginoo, dili jud mi mabagsak. Usay mauna mi sa mga makamundong butang. Lord, I declare, pasaylo ami Ginoo sa mga maling priority, maling desisyon, maling pangunahuna sa usa ka butang. O pasaylo ami Ginoo, usay di mi kabalo magpasalamat kung naay maot mahitabo. Kabalo ra mi magpasalamat kung naay nindot mahitabo. Lord, i-offer na mo among kinabuhi sa imong tiilan. Dawata mi Ginoo. Ug ang pag-ampo na mo karang gabi una. Dawato nimo bilang mabuting samyo sa imong tubangan. Salamat Lord sa imong kamaayo. I-bless ang matag usa. I-bless pagpalain niyo po Panginoon ang bawat enjoy ngayon. Naniniwala ako Panginoon may pinagdadaanan din sila. Kaya ang topic na ito, relate sa amin sa bawat isa. Maraming salamat. Kahit itong topic namin ngayon pang bata, milky topic, hindi kami magkakaroon ng familiarity. Ay lahat ng magaling, lahat ng naging matured,
no, galing sa gatas. Lord, kahit malaki na kami, Panginoon, iinom pa rin kami ng gatas. Pero hindi ibig sabihin iinom kami ng gatas, manatili kaming gatas. Lord, itong gatas na inumin namin bilang dagdag calcium, Panginoon, sa aming spiritual. Maraming salamat. I give you all the glory, adoration in Jesus' name. Amen. Amen. Okay lang ba? Plakpakan natin si Lord, no? Sa bawat isa. Glory to God. No, thank you so much for joining tonight. Thank you, Pastora, sa inyong tanan, join. Pastora Teresa, Pastora Linda, Pastora Hilda, Pastor Roy. Si Pastor Roy, o si Brother Jason, si Brother Randel, o Pastora Zia, thank you so much for joining tonight. No, ang topic natin ngayon, come as you are, but don't stay where you are. No, ang title pa lang, pwede na siya mangusap sa puso mo. No, pagbasa mo pa lang sa title na ito, pwede na mabuksan yung kaisipan mo. Pero hindi ako papayag na hindi mo ito talaga maintindihan. No, come as you are. Lumapit ka kung sino ka. No, wag mong pagtakpan yung mga bagay. Wag mong pagtakpan yung mga bagay para sabihing malaki. Mahina ka na. May pinagdadaanan ka na. Kinakaya mo pa rin. No, alam mo sa sarili mo, hindi mo na kayang hawakan yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo, nagpapabagal sa'yo. Sabi ng Panginoon, come as you are. Pero ito yung kaya come as you are kasi nga umaabante. Pag nakalapit ka na sa Diyos, hindi papayag ang Panginoon na manatili ka talaga sa sitwasyon mo. But don't stay where you are. Amen? Ibig sabihin, si Jesus bumaba dito sa mundo para i-rescue yung mga kasalanan. Ang mga walang sakit, nangailangan ng doktor. Pero ang mga may sakit, yun ang nangailangan ng doktor. In short, ang ministry, ang cell group, ang life group, Bible study, yung makasalanan, pag dinala sa ministry, nababago yung buhay. Kagaya ng hospital, kaya mo siya dinadala, no? Yung hospital, para yan sa mga may sakit. Ano yung purpose? Pag nadala doon ang mga may sakit, gagaling. Kasi pag pupunta ka, halimbawa, ganito, stroke patients. Galing siya sa bahay, na stroke, na hindi makagalaw, dinala sa ospital. Pero pagdating niya sa ospital, no, naagapan ng kaunti, bumalik yung lakas, no? Ibig sabihin, na-revive, no? Papunta na sana mamatay kasi inatake sa puso, na-revive siya. Pagkatapos ng ilang buwan o ilang weeks, pinabalik na siya sa bahay niya. Ito yung nangyari sa nanay ko. Nung bumalik na yung nanay ko, nakabalik na yung nanay ko sa bahay namin, stroke pa rin siya. Pero yung kagandahan lang, no? May sa Bisaya pa na ay ulibyo. May something kakaiba. May something na may diferensya na kumpara sa nung sinugod siya sa ospital. Pero nung lumabas siya sa ospital, stroke pa rin siya. Pero mas okay siya kaysa noon. So ibig sabihin, yung hospital pala para yan sa mga may sakit. At ang sinong madala diyan ay magkakaroon ng magiging better yung kalagayan niya. May sakit pa rin siya, pero dahan-dahang gumagaling. Nung ganun din sa spiritual natin, pag lumapit tayo sa Panginoon, no, may expect na may magbabago talaga yan. No, may mga bagay ka, halimbawa, noon, pag nagmura ka, para sa'yo normal lang. At nung unang simba mo, pangalawang attend mo ng Bible study, pag uwi mo sa bahay, nakamura ka. Pero nung time na nakamura ka, nakasabi ka ng bad words, no, kinabahan ka ng kakaunti. No, kung noon, pag sinabi mo yan, parang wala lang sa'yo. Para sa'yo, normal lang yan. Pero nung na-realize mo, nagkamali ka, makasalanan ka, nung tinanggap mo si Jesus, tapos, nung una, kunting bagay lang, nagmumura ka kaagad. Ang tawag doon, expression lang daw, para sa'yo, normal lang. Pero nung tumagal, no, hindi ka na nakapagmumura ng intentional. No, ang pagmumura mo, dandahan nang nawawala. Dadaan na lang sa, alam po, pag nahulog ka, nabigla ka, no, minsan nakakamura ka. So, ibig sabihin, may pinagbago talaga. No, kung noon, makapaapa ka ng tae ng sabi mo talaga, puto maya, puto seko. No, yun yung mga reaksyon natin noon.
Pero nung tumagal na tumagal, may something na bago talaga. Hindi ka man gumaling kaagad, hindi ka man gumaling agad galing ka sa ospital, pagdating mo sa bahay, isto ka pa rin, ang pinaka-importante diyan, may pinagbago ng kakaunti. No, pag may pinagbago na ng kakaunti, dahan-dahan na yan, gagaling. No, dahan-dahan ka na mabaga. Ay, ayaw ng Panginoon pala na ma-stagnan tayo. Kasi madaling lumapit sa Panginoon, no, pag sirang-sira ka na talaga, yung hindi mo na talaga kaya ang isang bagay. May kwento ko sa inyo sa Bible, sinaaman sa First Kings yan, sa panahon ni Elisha. Sinaaman, may ano na siya, isa siyang pinuno, no, pinuno siya ng mga ano para sa panahon natin ngayon, general. Ibig sabihin may taas na ranggo. No? Kaya niyang itago yung mga nararamdaman niya. Kasi sinaaman may sakit siyang ketong. At yung ketong na yon, hindi pa gaanong kalala. No, kaya niyang pagtakpan ng uniform niya, kaya niyang pagtakpan ng authority niya, kaya niyang pagtakpan ng posisyon niya. Kasi nga maliit pa, kaya pa. Pero nung patagal ang patagal, yung ketong niya sa mukha, yung sa Bisaya pagkagid, no, kumalat sa mukha, dumami na. To the point, humingi siya ng tulong kay Elijah. No? So, ibig sabihin, minsan, kaya inaalaw ng Panginoon mas mabigatan ka sa sitwasyon mo para matuto ka talagang humingi ng tulong. Kasi sa panahon, kaya mo pa talagang i-stand. No, di ko kayo kailangan. No, kaya mo naman humingi ng tulong. Iba yung tulong, iba yung humingi ka ng tulong sa nanlilimos. So ang nanglilimos, araw-araw ka humingi ng tulong para makakain. Iba din yung humingi ka ng tulong. Ito yung ang humingi ng tulong, wisdom 'yan. Kang nanglilimos, di na wisdom. Araw-araw na lang, so ibig sabihin, panglilimos na 'yon. Pero pag may mga importanteng bagay talaga, no, ganun ang nangyari kay Naaman. No, to the point na yung katawan niya, hindi niya na itatago yung ketong niya. No? Natuto siya magpakumbaba at naranasan niya yung milagro. No, come as you are. Lumapit ka sa Panginoon kung sino ka talaga. Kasi akala ng iba, no, ito yung pinaka sinungaling na sagot. Pag kinumusta mo isang believers o kinumusta mo yung isang unbeliever, ang lagi niyang sinasabi, "Kumusta ka na, bro?" "Okay lang." No, alam niyo ba yung salitang okay lang? No, isa yan sa mga sinungaling na sagot. And kadalasan sa mga taong nagsasabi ng okay, they are totally broken inside. At kung mapansin mo rin, yung salitang broken, andun yung salitang okay. Tama? No? I-spelling mo yung broken, B-R-O-K-E-N. No, andun yung salitang okay. No? O-K-E. No, in short, okay lang pero broken inside. No, kasi nung ako sa totoo lang, nagdadrive ako ng motor. Pag nagdadrive ako ng motor, akala ng iba, okay. Grabe, oh. Kondisyon yung motor. Pero ako mismo, alam ko yung makinsi oil. Alam ko yung tunog na. At alam ko rin sa sarili ko na may sa pagdadaan ng bagsak, may mga tornilyong tumutunog. Sabi ko, hindi to normal. Ang nakakaalam doon, ako lang. No, hindi nakita ng iba. Akala ng iba, kondisyon yung motor ko kasi maganda tingnan, maganda sa palabas, naka-washing. Pero sa loob pala ng makina, may sira pala. Hindi nakita ng iba, pero alam ko. Pero nagpipretend ka pa rin malakas. Pero ikaw mismo, alam mo sa sarili mo, yung motor mo hindi na malakas. Yung hindi na malakas. Kaya tayo bumabagal sa paglago sa espiritu kasi nga, hindi tayo na-change oil. No, kaya yung puso natin, umitim. Napansin nyo? Ang nilagay sa'yo ng Panginoon, yung pure na anointing. No, binigyan ka ng anointing to preach, anointing to serve, anointing to share, anointing to encourage, anointing to ano ba? Pero di mo tingin mo kaya nangyari yun or mo to pag hindi na change oil kaya labol renew your mind. Ibig sabihin kailangan i-renew kasi iitim yan. Kasi kahit gaano kaganda na kahit sabihin mong imported yung oil na ginamit ko sa motor ko, sa kotse ko, pero pag tumagal yan, no, iitim talaga yan kasi nga malayo yung biyahe. Kasi pag aabot ng 5,000 kilometer per hour, yung nasa record dun sa no sa may yung number doon, no,
binibigyan tayo ng sign na kailangan niyang magpa-change oil. Kasi ang ginagawa kasi natin, kasi ako ilang beses din talaga ako nawala ng ano, nawala ng naubusan ng gasolina. Pag nagmamanhid ako ng motor, nakikita ko na yung motor ko binibigyan na ako ng warning pula. May pula, may warning na sinasabi sa akin, "Uy, bossing, yung ano mo, ako kailangan ko na ng gasolina." Pero sa sarili ko, kaya ko ba 'to? 'Di aabot pa 'yan. Nagbabaka sakali ako na baka aabot pa ako sa dulo. Pero ako sa sarili ko, alam ko, nakakita na ako ng gasoline station, sabi ko, kaya pa talaga 'to, 'no? Dumating sa punto, naubos talaga yung gasolina ko. So ako pa rin yung nag-suffer. Kasi yung motor ko noon, malaki yun, mga 200 kilos. Malaki yung motor ko noon. Ay, wala akong motor ngayon. Nung malaki yung motor ko noon, nung naubusan ako ng gasolina, tinulak ko talaga. So minsan may mga nagre-remind ang Panginoon sa atin, may mga warning na binibigay sa atin ng Panginoon, uy, kailangan mong manalangin. Kailangan mong mag-fasting, kailangan mong ibalik yung apoy mo kasi na may warning na. Huwag mong hayaan darating na lang yung punto, no? Ma-injured, maranasan mo yung consequence. So, alam mo yung consequence? Dahil sa in-ignore ko yung warning na nagpupula-pula na yung gasolina. No, to the point na naubusan ako ng gasolina. Tinulak ko yung motor. Hindi ko nagawa yung purpose. Alam mo bakit? Ako dapat ang sasakay sa motor. Pero ang nangyari, ako ang tumulak sa motor. So, ibig sabihin, dahil yung conviction ng Panginoon, hindi ko binaliwala ko yung conviction. No? Nawala ako sa purpose. Dapat ako sana ako ang dadali ng motor para sa destinasyon ko. Nangyari ngayon, ang motor ang nagtulak sa iyo. Ikaw ang tumulak sa motor. No? Ibig sabihin, hindi mo nalakaran yung purpose kasi nga inignore mo yung warning sign na hindi na okay yung puso mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, come as you are, but don't stay where you are. Don't stay where you are. Huwag kang mananatili. Dinala ka sa ospital para gumaling. No, ang hospital, ang kailangan ng hospital, yung mga may sakit. Pero ang pinaka-purpose, bakit ka dinala sa ospital? Para gumaling. Ibig sabihin, ang kagalingan, process. Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos. Dahil, makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Ang tanong, magiging ka? Kaharian ng Panginoon. No, lahat, desire natin yan. Pangarap natin yan. Ano yung na mahina ka? Umamin ka na nagkulang ka? Umamin ka na basura ka noon? Umamin ka na hindi ka karapat-dapat? Lord, inaamin ko, Panginoon. Hindi ko kayang gawin to mag-isa. Lord, inaamin ko na pusyo ko kung wala ka. Lord, sabi dito, mapalad. Napaka-blessed ng taong umaamin na nagkulang sila sa spiritual na bagay. Nagkulang sila, Lord, nagkamali ako, Panginoon. Lord, yung prioritization. Ang gusto kasi natin, yung all these things. Pero ayaw natin sundin yung seek first the kingdom of God. Pero sabi ng Bible, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Pero ang gusto natin yung for all these things. Ang gusto natin matanggap agad yung biyaya. Ayaw natin ng sacrifice. No, ang gusto ng Panginoon, umamin ka. Lumapit ka. Gaya ng isang babae, ng prostitute, Magdalene, lumapit siya kay Jesus. No, ibinuhos niya ang kanyang alabaster jar. No, to the point, yung mga apostoles, sila pa mismo ang nagsaway. Sayang yung alabaster perfume. Pinasag mo sa paanan ni Jesus. Sayang. Isang taon mo yung pinagsilbihan. No, sabi ng prostitute. Sabi niya, lahat ng meron ako, isusurrender ko sa Panginoon. Isusurrender ko lahat itong income na ginamit ko pambili ng perfume kasi alam naman natin yung alabaster jar, yan yung ginagamit. Nag-invest talaga sila ng
mga perfume, na mahaling perfume. Para ano, para maging attractive sila. Yun yung picture noon. Para maging attractive sila sa lalaki, dapat mabango. Nag-invest noon, isa sa mga investment noon, investment yung alabaster dyan. Pag meron ka ano, ibig sabihin, may investment ka. Pero yung in-invest niya, galing yun sa pagiging positive na. So, ibig sabihin, binasag niya sa harapan ni Jesus. To the point na sa kayo mga disciple. Ibig sabihin, ang nakita ko kay ano doon, kay Maria Magdalene, nakita ko sa kanya, is fully surrender, Lord. Itong meron ako ngayon. Galing to sa kasamaan. Binabasag ko sa iyong harapan. At kaya, Apostoles, hindi niya kasi naintindihan ano yung Maria Magdalene. Pagbasag ng alabaster, yung pagbasag ng alabaster dyan, perfume, binabasag ko. Binabasag ko ang dati ko ni Judas. Hindi niya naintindihan siya. Sabi niya, no, ano ba yung sinabi mo dyan? Higit 1 taon yan. Pagtatrabuhin mo yan. Malaking pera yan. Pero sinayang mo. Kung ibinigay mo na lang sana sa mahirap, mapakinabangan pa sana yan. Kung anong sabi ni Jesus, itong ginawa niya, hindi ito makakalimutan ng tao. Kaya nakaabot sa ating sitwasyon ngayon. No? So, ibig sabihin, pag naglaan ka pala ng oras sa Panginoon, no, may trabaho ka, may gagawin ka talaga, pero pag once naglain ka talaga ng oras sa Panginoon, o para mo sinasabi, Lord, usabay mong alabaster ngayon, trabaho, pamilya, yung pinakamahalaga sa'yo, ano ba yan? Yung nag-i-invest ka talaga para dyan. Trabaho, di ba? Tama, lahat tayo. Sabi ng Panginoon, kaya mo bang i-offer yan sa akin? Na hindi yan magiging hadlang sa paglilingkod mo sa akin. Lord, sabi, Lord, oras ko, isurrender ko sa iyo, Panginoon. Dahil alam ko, no, hindi kasi alam ni Judas, hindi naintindihan ni Judas, kung sino yung binuhusan. No, si Maria Magdalene, alam niya sa buong puso niya, kung sino yun, ang binuhusan niya. The King, the Son of the Living God. Ang nakaupo sa trono, iniwan ang trono para sa kanya, para sa ating lahat. So, ibig sabihin, as a sign of surrender, binasag niya. No, as a sign of surrender, kailangan may mabasag sa iyo para sumunod ka sa Diyos. No, ano ba yung mga alabaster perfume sa buhay mo? No, kailangan mo mabasag yan. Always remember, Jesus was the good. Yes, puro katawan ni Jesus, parang artist. Kung tamaan ng araw, Bisaya ka, Bulacos, no, yung light, lalagpas, pati yan, butas. Nadurog, nabasag ang puso ni Jesus, alang-alang sa atin. Kaya that's why, tayo naman ang kulang man yung pagbawi natin, kulang yung effort natin, pero tatanggapin pa rin. You know? Oh. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Sabi niya dito ni Apostle Paul. But one thing I do. Tingnan niyo ha. But one thing I do. So ibig sabihin, isa lang ang sinabi ni Apostle Paul. Pero magtataka ka ngayon, ilang sentence ang ginamit dito? 2. Forgetting what is behind. Ibig sabihin, ito yung una. And straining towards what is ahead. Ilang sentence yan? Ilang dimension yan? Diba? 2. Yung unang sentence, unang dimension, forgetting is what behind. At pangalawa, straining towards what is ahead. Ano yung nasa future? Natin. But one thing I do. Yung word na, yung dimension, yung sentence ng forgetting what is behind, hindi niya binilang. Ang pinahalagahan niya talaga is yung straining toward what is ahead. No, walang miracle sa past. Walang breakthrough sa past. No, to the point, yung upuan na inuupuan mo noon, no, yung paborito mong upuan, nilagyan na ng Panginoon ng tinik para ano, hindi ka na makaupo. Kasi alam mo ba, napansin niyo ba, pagbabalik ka sa dati mong buhay, babalik ka sa dati mong lifestyle,
dati mong pagkatao, tingnan mo, masasaktan ka talaga. Iba yung sakit na dinidisiplina ka ng Diyos at iba din yung sakit ng consequence. Pero pagdadaan ka sa consequence, hindi lang ikaw ang matamaan ng consequence. No, may ginawa kang kalukuhan, pwedeng madama yung anak mo, pwedeng madama yung kapatid mo, yung nanay mo. So, ibig sabihin, iba yung level lang, iba yung dimension ng consequence. Pag gumawa ka ng kalukuhan, pwedeng madama yung pamilya natin. Pero iba din yung level na may pinagdadaanan ka dahil inaalaw talaga ng Panginoon. Kundi ikaw lang talaga ang mga benepisyan, no? Para lumago ka sa spiritual. No, forget the former things. No, ito lang yung sinasabi ng Apostle Paul. Kaya ako lumago. Kaya ako naging ganap, dahan-dahang naging ganap yung buhay ko. Ito yung sikreto ko. Ito lang, isang bagay lang. Training toward what is ahead. Nakapokus ako sa mga bagay na gustong iparating ng Diyos. Dati kong kinabuhay. And always remember, yung mata natin sa harap. Yung bunganga nasa harap. Lahat ng posture natin katawan sa harap. Ang nasa likod lang is yung puwet. No, yung puwet, tinatapon yung basura. Lahat ng dumi, tinatapon natin. No, nakita na ba kayo? Nag-CR ka, tapos nilagay mo ng plastic. Tapos, ano mo, inimbes mo, tinago mo, wala. Poisonous yun. Lahat ng dumi, tinatapon. Ito daw, parang ganito daw pag pinapalagahan niya dati niyang buhay. Parang nag-CR, no, parang ayaw niyang i-flush. Gusto niyang pagmasdan. Gusto niyang, kung sa Bisaya pa, gusto niya hipuson. Gusto niyang, pahalagahan pa yung pass. Huwag mo nang pahalagahan yung pass. Oh. Ang dalhin mo sa pass is yung lesson. Ang dadalhin mo sa future mo, pass na lesson. Lesson na mula sa pass. Tapos, pero sa pamamagitan ng paghihirap, sabi dito sa pamamagitan ng mga paghihirap, tinuturuan ng Diyos ang tao. Natuto silang makinig sa Kanya sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Sino sa inyo dito ngayon, nasa sitwasyon ka ngayon? Financial problem? Family problem? Insulto? Rejected ka? No? Ito yung gusto kong sabihin sa iyo. Good news. God intended it. No? Sinadya ng Panginoon na dumaan ka sa kanyang proseso. Para ano? Kasi pag nasa pangit ka ng sitwasyon, marunong kang makinig. No? Kung mapansin nyo yung mga tao may sakit, no? Madaling makinig. Pag nagkakasakit na, madaling makinig sa salita ng Diyos. No? Mas laging hinahanap ang Diyos. Madaling turuan ng isang tao pag broken. Kasi nga, alam mo bakit? Kasi kailangan nila yon. Ito yun ang magiging source of strength. Kaya inaalaw ng Panginoon na sa pamamagitan ng mga paghihirap, tinuturuan ng Diyos. Kaya ka pala nagdurusa ngayon. Kaya ka pala nasa financial problem. Kasi alam mo bakit? May tinuturo ang Diyos. Kasi paano mo masabi kung hindi mo naranasan, hindi mo maranasan ang financial problem. So pag nag-provide ang Panginoon, ibig sabihin, miracle. Kain ka araw-araw. Pagkakain ka naman milagro. Pagkakain ka ng manok, ng adobo, alam mo, tugtugo. Para sa hindi milagro kasi araw-araw. Pero tingnan nyo, pag ang lagi mong inuulam, to the point, wala ka na talagang pera, wala ka ng pera sa bulsa mo, wala ka ng pagkain, wala ka ng bigas, to the point, last na lang. Tapos kinabukasan, may nagpadala sa'yo ng pagkain, tugtugo. Kasi naranasan ko noon nung sa bahay, wala talaga. Ay nung sa boarding house ko noon, 2017. Nagkataon, yung birthday. Pagkatapos, dinalang kami ng pagkain. Nung time na yun, wala talaga kaming bigas. Wala talaga, naubusan. Hindi pa nagpadalang nanay ko ng pera. Bale, na kami, 4 days na kaming hindi 4 days na kaming delay. No, 4 days na kami walang bigas. So may bigas naman pero nilulugaw lang namin. So to the point, may nagbigay sa amin ng pagkain galing sa birthday. Napasalamat talaga ako. Na-appreciate ko yung pansit.
Na-appreciate ko yung kakaunting adobong manok. No, para sa akin yung milagro yon. Kasi alam mo bakit? Kasi nawalan ka. Walang-wala ka talaga. Pag nawalan ka, para sa'yo milagro yon. At sabi dito, Kawikaan 23, kung minsan ang parusa ay nagdudulot ng mabuti para magbago tayo. No, minsan, inaalaw ng Panginoon yung masugatan ka para sa ikakabuti mo. No, pag nasugatan ka, ibig sabihin may idudulot na kabutihan yan. Kasi alam ng Panginoon, kaya kanya didisiplina kasi may problema sa loob. May fuse na nasira sa loob. Kaya kaya didisiplina kasi may hindi magandang nangyari sa loob. Kaya ka ooperahan ng doktor dahil may bukol sa loob. Pero, ang goal ng doktor is gumaling ka. Pero part ang masugatan ka. Part ang hiwaan ka. Tama? So, ibig sabihin, ang idudulot ng bago ka magkaroon ng kabutihan, para sa pagbabago mo, no? Kailangan mo munang masugatan. Kailangan mo munang mahiwaan. At huwag ka mag-alala. Sa panahong hihiwaan ka, may anong Panginoon, may anesthesia. At tahiin ka ulit. Para matanggal yung bukol. Ano ba yung bukol? Ano ba yung cyst sa buhay mo? Ano ba yung mga sakit sa buhay mo? No? Babaguhin ka ng Panginoon through operation. Through discipline. Habang dinisiplina tayo ng Panginoon, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. No, kung minsan nalulungkot ka, minsan nawalan ka ng pag-asa, naintindihan ng Panginoon yan. No, nagkakaroon ka ng anxiety, naintindihan ng Panginoon yan. Pero ang gusto niya, hindi ka mananatili. No, lumapit ka sa Diyos, come as you are, that you are broken. Lugmok ka sa Panginoon. Dahil papagalingin ka niya. Aayusin niya yung buhay mo. Ano, hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Ngunit, ang ibunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Ito yung maganda. No, wala nang pakialam ang Panginoon na masugatan ka. Ang iniisip niya is matanggal yung cyst sa loob ng katawan mo. In short, yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo sa loob. Kailangan bago matanggal yan, kailangan ka muna idaan sa proseso, sa masakit na pamaraan. Para ano? Para mabago ka. Kasi kung nagluluto ka ng bigas, tinan nyo, pag nagluluto kayo ng bigas, di ba, ginakumot-kumot ninyo? Sa tabas Tagalog na. Sa Bisaya pa, kumot-kumot. Para ano? Para matanggal yung chemical. Kasi yung bigas natin, kung hindi mo yan, kung sa Bisaya pa, kilisan, kung hindi mo yan, para matanggal yung puti. Kasi yung puti, yun yung chemical. Kaya hindi nasisira agad yung pagkain, yung bigas, kasi na-preserve sa chemical. So, kaya mo siya ipipress para matanggal yung mga chemical para hindi mo makain. At kung pansin mo rin sa mga basahan, no, kailangan siya kukusutin. Para ano? The moment nga pipigain mo siya, the more lalabas yung mga katas. Yung brown, yung mga dumi. Napansin nyo ba? Pag nangano kayo ng mga basahan, pag pipigain nyo, lalabas talaga yung dumi. No? Kaya minsan, inaalaw ng Panginoon na mapiga ka talaga. Kaya pag may nangyaring hindi maganda sa'yo, huwag mo agad sabihin, problema na naman. No? Inaayos ka ng Panginoon. No? And always remember, ang lagi mong sinasabi sa Diyos, Lord, baguhin mo ako, Panginoon. No, hindi ka agad babaguhin ng Diyos. Aalaw siya ng sitwasyon para mapiga ka, para ma-pressure ka. Kasi lahat ng dumaan sa pressure, gumana. No, kahit gaano kaganda ng piano, kung hindi mo yan pipindutin, hindi gagana yan. Pero, pag pipindutin mo, pag ipipress, pag idadaan mo sa pressure, no, tutunog yan ng maganda. At gaano man katigas yung karne, kung anong klase baka, matigas, pag idadaan yan sa pressure, lalambot yan. At makakain na siya. So, bago ka pala lalambot, dadaan ka ng pressure. Pag nakaka-experience ka ng pressure, hindi mo na malayan saan nang pumapasok. No, kasi yung problema kasi, hindi yan nagpapa-appointment. Yung problema, hindi yan nagpapaalam. Papasok ako sa'yo, hindi. Ay, hindi muna. Full schedule ako ngayon. Huwag ka muna pumasok kasi hindi pa natapos yung isang problema ko. Hindi, papasok talaga yan. So, pag nakaranas ka ng ganyan, no, expect, no, mababago yung buhay mo. Kasi moment na pressure ka, the more na may matatanggal sa'yo. The more na may matatanggal sa yung chemical, mga matatanggal sa yung mga dumi. No? Kaya pag daranas ka ng mga pressure sa buhay, give thanks to God. Rejoice. Therefore, if anyone who's in Christ, there is a new creation. You are a new creation. You are a new creation. Ibig sabihin, yung dati mong pagkatao, wala na yun.
Ang ang nangyayari kasi sa atin, hindi mo kayang iwan yung motor mo kasi nga may pinagsamahan kayo. Sanay na sanay ka gamitin yung gano'ng motor. Sabi ng Panginoon, kailangan mo magkaroon ng bagong motor. In short, in other words, kailangan mo magkaroon ng bagong gusto ng Panginoon motor. Iwasan natin, ang gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng motor. Ibig sabihin, new. No, God is a God of new thing. God is a God of new beginning. Ang ginagawa natin, medyo okay pa naman. Papalitan ko lang ito ng piston. Pero yun pala yung motor. Papalitan ko na lang to ng ano? Papalitan ko na lang to ng preno. Bibili lang ako sa Shopee. No, ang gusto ng Panginoon, the old has gone. And the new has come. Bagong motor, bagong buhay talaga. As in born again. Matanda. Hindi yung matanda ka na, pero nakikita nyo sa online, matanda na sila, pero sila sila para bumata. Ganun minsan ang ginagawa natin para bumata. Nagpapabata tayo, nagpapa-opera. Gibinat ang naong para maging bata balik. 25 years old ulit. No, may dadaan ng operation. Ang gusto ng Panginoon, hindi ka magpakabata, kundi maging bata ka talaga. Ang ginagawa kasi natin, pinapalitan lang natin ng pyesa yung buhay natin. Ang gusto ng Panginoon, bagong motor talaga. Para walang sira. New beginning. No, hindi ka man sanay sa ganung motor, pero gusto ng Panginoon, lakaran mo talaga, sanayin mo talaga. And always remember, huwag nating idagdag ang Panginoon. Sa buhay believers, Kristiyano, hindi pwedeng idagdag mo ang Panginoon sa buhay mo. Kailangan mong idagdag ang Panginoon sa buhay mo. Hindi, mali po yun. Huwag na huwag nating idagdag ang Panginoon sa ating buhay. No, huwag. Ang Panginoon, hindi siya dapat idagdag. Kasi kung may asawa ka na, nagdagdag ka pa ng isang babae, ang tawag dyan, adultery. Ang tawag ko dyan, adultery. Pag idagdag mo lang si Jesus, no, involved ka sa mundo, no, mahal mo ang mundo, tapos dinagdag mo si Jesus, so ibig sabihin, adultery yan. No, adultery, dinagdag mo lang si Jesus. Kailangan, huwag mong idagdag pala si Jesus. Kailangan, iwan ng isa at ipapasok si Jesus. Hayaan no, siya yung maging master. No, hindi siya sunusunuran, kundi master. Pag sinabi mong idagdag, option. Idagdag ko na lang to. Idagdag ko na lang tong tubig kung sakaling kulang. Dagdagdagan ko lang isang baso, reserba yan. No, wag nating gawing reserba ang Panginoon. Dahil hindi nagbibiro ang Panginoon sa kaligtasan ng bawat isa. Dugo naman, no, ibinigay niya. Galing siya sa trono, iniwan niya. Nagpakumbaba talaga. Iniwan niya yung trono para lang mamatay para sa atin. So, ibig sabihin, hindi nagbibiro. No, wag nating idagdag ang Diyos sa buhay natin. Kundi, hayaan mo ang Diyos mismo. No, hayaan mo ang Diyos mismo. Hayaan mo ang Diyos mismo ang mag-control sa buhay mo, hindi na ikaw. Kasi kung idadagdag lang pala natin yung Diyos sa buhay natin, no? Ara natin sinasabi, sunusunuran ng Panginoon. Lord, magsisimba ako, mag-attend ako ng Bible study o hindi. Parang hindi ako Panginoon, pagod ako ngayon. Parang wala sa mood ko ngayon mag-June Wednesday. Manood muna ako ng Netflix. Laro muna ako games. Punta muna ako sa barkada ko. Ibig sabihin, ginawa ng Panginoon. No, huwag natin idagdag si Jesus, kundi siya talaga ang mamuhay sa buhay natin. Tayo yung pasahero, siya yung driver. Huwag kang matakot. Kung ano mo yung pinagdadaanan mo ngayon, come as you are. Come as you are. Nakikita ng Panginoon lahat ng iyak mo. Nakikita ng Panginoon lahat ng pinagdadaanan. Even though you are a believer, you are a leader. Sabi nga sa 1 Corinthians 10:12, huwag sabihin ng sinuman na malakas siya ngayon. Baka darating yung time, darating yung araw na bigla ka na lang bumagsak. So, ibig sabihin, hindi pala ibig sabihin naka-change oil ka ngayon. No, after 1 year, malakas pa rin yung motor mo. And always remember, kaya ka humina dahil marami kang napuntahan, marami kang pinagdaanan, marami kang napagdaanang lugar, napagdaanang malaking sitwasyon. So, ibig sabihin, kaya umitim yung change oil sa loob. Dito ka ngayon, na-empowered ka, na-change oil ka ulit, na-renew ka, na-revive ka. No, kailangan mong kumapit talaga. Kailangan mong hibigtan yung mga tornilyo. No, kasi nga binigyan ka ng Panginoon ng bagong motor. Kailangan alam mo pag bagong motor kasi binigyan ng Panginoon, alam mo agad no, kung ano ang mga sira diyan, kung paano ayusin. No? Ang gusto ng Panginoon, magsisi tayo.
Come as you are. Lumapit ka kung sino ka. Wag mo na kaya apart from nothing. No? Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Okay lang ba? Iyuko natin yung mga ulo. Closing prayer tayo. Panginoon, maraming salamat po. Gabing ito. Lord, tayo ang sito na ako. Lord, may pinadaanan, pagod. Lord, to the point, Panginoon. Dumating sa pundo, Panginoon, even though they are believers, Christians, lumalabas yung mga maling salita, nakapagbigay ng sama ng loob sa isa kapwa, at nawala kami minsan, Panginoon, sa aming trono. Lord, yung purpose namin, Panginoon, to win soul, to bless other people through our lives. Pero minsan, Panginoon, nawala kami sa purpose. Para kaming tao na binigyan na kami ng warning na kakaunti na lang yung gasolina, pero nagpatuloy pa rin kami, Panginoon. Nakakala namin, Panginoon, magtagumpay, aabot kami sa unahan na walang gasolina kung wala ka. Lord, without you, pag ang motor na walang gasolina, kahit gaano kaganda, kahit gold ba yung katawan ng motor na yon, pero pag walang gasolina, Panginoon, ang hirap mag-survive. Without you, O God, we are nothing. Wala may pulis, we are helpless. But Lord, salamat, Panginoon. Dahil pinariman mo sa amin sa gabing ito, na hindi kami ang tutulak sa motor, kundi kami ang sasakay sa iyo, Panginoon. Kami ang sasakay sa motor, hindi kami ang tutulak sa motor. Lord, patawarin mo kami dahil sa mga disobedience, wrong priorities, mga maling emosyon, maling pananaw. Lord, hindi kami nakitaan ng Christ-likeness. Naging mapagkunwari kami. Parang tingnan kami sa labas, okay pa. Tingnan kami sa labas, umaandar pa. Pero sa loob ng motor ng makina, mga pyesa, may tumutunog na, Panginoon, na hindi na talaga maganda. May problema na, Panginoon, hindi pa namin naayos. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa mga gawa. And Father, in the name of Jesus, by the authority of Jesus, I rebuke every spirit of anxiety, a spirit of depression, a spirit of worry. In the mighty name of Jesus, for Jesus, every strongholds, mahilig sa alone, I rebuke that spirit right now in the mighty name of Jesus. Demas, come out. Spirit of Demas nga mahal ang kalibutan kaysa sa Ginoo. In the name of Jesus, come out in this place. And I declare the blood of Jesus in every one of us. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Be filled by the Holy Ghost. Be empowered. Be renewed. Be revived. I declare revival in this Jesus sa pangalan ni Jesus. I declare restoration of your first love in Jesus' mighty name. You are a child of God. You are a servant of God. You are fearfully and wonderfully made. Thank you, Jesus. Thank you for your blood. Thank you for dying on the cross. Maraming salamat, Panginoon. Iniwan mo ang iyong trono alang-alang sa amin. Maraming salamat po sa kabutihan mo. In Jesus' mighty name, I pray. Amen and amen. Amen, amen. Thank you. Takbakatan